Na makarating sila sa hotel room, agad nang umupo si Alice. Samantalang nagpaalam naman saglit si Pamela upang gumamit ng banyo. Kaya naiwan ang dalawa sa sala. Pinagmamasan ni Alice ang bawat kilos sa James. Pumunta ito sa kusina at kumuha ng wine, maging 3 wine glass. Napapansin naman ng binata ang tingin na iyon ni Alice kaya matapos salina ng wine ng basa, umupo ito sa upuang kaharap ni Alice. Anong klaseng tingin yan? May gusto ka bang sabihin? Tanong ni James at sumimsim ng wine. Napangisi naman si Alice dahil mabilis na napansin ito ang kanyang nais na ipahiwatig. Napatitig muna siya dito. Inaamin niya magandang lalaki to. Noon pa may talagang gwapo na ito. Mas lumalala ngayon dahil nag-mature na rin ito at maging ang katawan. Talagang lalaking tingnan. At tumahanga siya sa tagal na naging relasyon nito sa kanyang pinsan. Naalala niya, high school pa lang sila ni Pamela nung niligawan na pa nito si Pamela. Kaya naalala niya rin kung gaano kalapit si James at Kia noon. Naalalang si Vera rin ang dahilan kung bakit nagkakilala si Pamela at James hanggang niligawan nito ang kanyang pinsan. Hanggang mag-college sila, ganun pa rin katibay ang relasyon ng dalawa. Natutuwa siya sa tibay ng dalawa hanggang sayayain itong pakasalan si Pamela. Natawa si Alice sa mga alaalang yun. You're so lucky. Maya-maya ay sabi ni Alice. Why? Pamela was the only daughter of my uncle. She had a lot of wealth and a smart girl, and a lot of men admire her and all of them is fit to be with her. Walang emosyong sabi ni Alice, tsaka uminom ng wine. Di niya inaalis ang tingin kay James na hindi alam ko anong kanyang sinasabi. Then, what's the matter with that? I'm happy that I'm the one he chose to be with, and of course, we both chose each other because we're both in love. Sagot naman ni James kay Alice. Napangisi si Alice sa sinabi niyo ni James at inubos ang iniinom niya. Yes, I'm happy to hear that. I hope you don't mind if I say this to you. I'm hoping that you will never hurt her because she loves you so much. Don't you dare cheat on with her. Mariing sabi ni Alice kay James. Di nakapagsalita si James. Nagkatitigan silang dalawa. Maya-maya biglang natawa si Alice at napapailing. Hoy, ikaw naman masyado kang seryoso dyan. Alam ko naman hindi mo yung gagawin kay Pamela dahil mahal na mahal mo siya. Huwag mong didibdibin ang sinabi ko, ha? Baka mamaya awayin ako ni Pamela dahil sa sinabi ko. Sabi ni Alice at tumawa. Natawa naman si James sa sinabi niyo ni Alice at mabilis na inubos ang kanyang inumin. Samantala, palihim namang napangisi si Alice dahil talagang yun ang gusto niyang sabihin dito. Kahit na ginawa na nga nitong sinabi niya, ngunit paraan na rin yun para balaan to sa kung anumang kalokohan ang ginagawa nito kay Pamela. What's going on here? Bakit parang ang saya ninyong dalawa? Maya-maya tanong ni Pamela nang bumalik ito. Subalit hindi alintana ng dalawa na narinig ni Pamela ang pinag-uusapan nila. Habang sinasabi yun ni Alice, tinitingnan niya ang reaksyon ni James at nakita niya kung gaano ito nagsisinungaling at di niya maiwasang masaktan. Kung wala siyang alam sa kataksilan nito ay talagang masarap sa pakiramdam niya ang kanya mga narinig. Subalit dahil alam niyang kalokohan nito ay masakit yon para sa kanya at gusto niyang muling umiyak. We're just talking about something. Tanging sagot ni James at niyakap siya sa bewang saka hinila pa upo sa tabi nito. Ganyan talaga pag bagong kasal no? Masyadong sweet. Kaya mga bitter nakasimangot na sa kaswitan ninyong dalawa. O siya, anong plano ninyo? Pagkatapos ng honeymoon? Wika ni Alice. Nagkatingin na naman na mag-asawa at napangiti sa isa't isa. Talagang nasa mga mata nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Subalit sa likod no'y may nakatagong sikreto. Isang masakit na sikreto at katotohanan. Well, we have many plans to do after our honeymoon but for now, magiging focus muna kami sa honeymoon namin. Tsaka ng iba upang ma-enjoy namin ang isa't isa. Nakangiting sabi ni James at mahigpit na hinawakan sa kamay si Pamela. Mabuti naman kung ganon. Baka kasi after honeymoon, annulment bigla. Uy, joke lang yun Alam niyo naman ako, masyadong palabiro. Tumatawang sabi ni Alice. Napapailing naman si James sa sinasabi ni Alice. Aminin man niya o hindi, napapansin niya kanina pa kung paano siya nito kausapin, lalo na sa tono ng pananalita nito, na para bang pinaparinggan siya nito. Ikaw talaga? Kung ano nung sinasabi mo? Oo nga pala, alam mo naman siguro na aalis kami mamaya, hindi ba? Kaya may iwan ka namin. Saan ka pupunta after dito? Pag-iiba ng usapan ni Pamela. Dahil maging siya hindi na nagugusto na sinasabi nito at di siya natuwa sa huling sinabi nito. Pupunta ako ng Palawan para magbakasyon doon ng ilang araw at pagkatapos baka babalik ako ng Canada. May mga trabaho kasi ako naiwan doon Umuwi lang talaga ako para sa kasal ninyo, kaso hindi umabot. Sabi nito at napaismid sa huling sinabi. Oh, so sa Palawan ka talaga pupunta?
bakit di sa Tagaytay para makasama mo rin kami bago ka umalis? Sabi ni Pamela. Natawa naman si Alice sa sinabi nga ni Pamela at napairap. Ayoko. Nandun yung cheater kong boyfriend kasama ng babaeng pinalit niya sa akin. Bitter ako kaya ayokong pumunta doon at baka magwala ako kapag nakita ko sila. Napapailing na sabi ni Alice. Natigilan naman si Pamela sa sinabing iyon ni Alice dahil sa pagkakaalam niya hindi naman to hiwalay sa boyfriend nito. Naisa na magtanong ni Pamela ngunit agad pumasok sa isip niya na sinasadya lamang nitong sabihin yun para marinig ni James. Pero baka magbagong isip ko at sa Tagaytay na lang ako pumunta. Kapag nakita ko sila doon talagang sasabihin ko lang sa kanila na mas maganda ako. O diba? Ang saya nun panigurado. Nakangising sabi ni Alice at kumindat kay Pamela na napapailing lang. Di naman nagkomento si James at tahimik lang nakikinig habang umiinom ng wine. Nandumating ang airplane. Nasasakyan na Pamela patungong Tagaytay. Agad silang tumalima at sumakay doon. Tinulungan pa sila ni Alice sa gamit nila kahit na pwede naman nilang itong iutos sa mga staff sa hotel. Matapos ay nagpaalam ang mag-asawa kay Alice, saka umalis sa mga ito. Sinabi lang ni Alice na baka susunod siya doon kung hindi siya tatama rin sa pagpunta. Na makaalis ng dalawa ay nagpasya na rin siyang umalis upang makapagpahinga sa bahay nila. Habang binabaybay niyang daan patungo sa kanila, hindi pa rin mawala sa isip niya ang kanyang mga nalaman. Hindi siya makapaniwala na mangyayari yun kay Pamela. Ang pagtaksila ng dalawang taong pinagkakatiwalaan nito. Alam niya kung gaano rin kalapit si Vera kay Pamela. Nakikita naman niyang suportado to sa relasyon ni James at Pamela. Kaya hindi niya maisip na sa likod ng pagiging mabait nito ay nakatago ang kalandian nito. That bitch? Kapag nakita ko talaga siya, sigurado, sisiguraduhin ko marami siyang marinig sa akin na masasakit na salita. Wala siyang karapatang gawin yun kay Pamela. How could she do that? The nerve! Naiinis sa sambet ni Alice. Habang pinapatay niya sa kanyang isipan si Kian, hindi niya napansin ang biglang paghinto ng isang sasakyan sa unahan. Kung hindi agad siya nakapreno, talagang mababangga niya ito. Napayoko siya sa manibela at kumabog ang kanyang dibdib. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya nakadikit na ang kanyang kotse sa likod nito. Oh my God, did I hit it? Bakit kasi biglang hihinto eh? Ines niyang sambit at bumusina pa ng ilang beses. Hanggang sa lumabas na nagmamaneho ng kotse. Nakita ni Alice ang isang matangkad na lalaki habang may suot na sunglasses. Natigilan siya na masilayan kung gaano kagandang lalaki ito. Napatulala siya habang nakatingin dito na naglalakad papalapit sa kanyang kotse. Napananok siya at dahan-dahan binuksan ang bintana. Biglang nawala ang naisana niyang pagtataray dahil sa tindig nito. What happened? I almost hit the back of your car. Bakit ka ba biglang huminto? Mahinahon niyang sabi dito. Tinanggal ng lalaki ang suot na sunglasses para makita siya na maayos. Kaya mas lalo siyang napatulala sa maamong mukha nito. I'm really sorry, miss. Bigla kasing namatay yung makina ng kotse, kaya bigla itong huminto. Pasensya na talaga. Mahinahon din itong tugon sa kanya. Napaiwas siya ng tingin dito at napabuntong hininga. Hindi niya alam pero talagang nahiya siyang makipag-usap dito. Napansin niya naglakad to tungo sa harapan at tinignan ng kotse nilang pareho. Nakita niya kung paano to napabuntong hininga at muli lumapit sa kanya. It's my fault and I'm really sorry. Nothing damaged. You can go. Sabi nito at gumiti. Napatulala siya sa mapang-akit itong ngiti. Hindi niya alam kung paano ito tutugunan sa sinabi nito. Kaya't napatikim ang lalaki at nagpaalam na sa kanya. Doon lang siya natauhan at nasapon niya ang kanyang noo. My God, Alice, what's wrong with you? Tanging sambit at sinara ang bintana ng kanyang kotse. Muli niyang pinandar ang kotse ng dahan-dahan hanggang pumantay ito sa kotse ng lalaki. Binuksan niya ang kabilang bintana malapit dito at nakita naman niya. Napatingin to sa kanya. Napansin niya ring may sakay ito sa likod na napatingin din sa kanya. Ngunit wala dito ang kanyang atensyon kundi sa lalaking lumapit sa kanya kanina. Next time, be careful. Sabi niya dito at napangisi saka siya umalis sa lugar na iyon. Napapailing na lang si Alice habang papaalis. Ngunit alam niya sa sarili na hindi maalis sa kanyang isipan ng lalaking yon. Kasalukuy nakasakay sa eroplano sina Pamela at James. Nagkukwentuhan silang dalawa sa mga nangyayari sa kasal nila at labis sa tuwa ang nararamdaman nila. Habang nag-uusap silang dalawa ay biglang tumunog ang phone ni James. Tinignan to ni James at napatitig dito saglit. Napansin naman iyon ni Pamela kung kaya nagtanong siya dito. Who's that? Agad inilayo ni James ang kanyang cellphone at tumayo. Sasagutin ko na lang muna ito. Saglit lang. Tanging sabi pa ni James. Oh, okay. Tugon ni Pamela. Naglakad na paalis si James.
At sinundan lang ito ng tingin ni Pamela. Napabunto hininga siya sa ginawang iyon. Sa tuwing may tumatawag sa phone ito ay sinasagot naman ito kahit pa nasa tabi lamang siya. Ngunit may tawag din na lumalayo ito sa kanya at ngayon lang niya napagtanto kung bakit. Maging sa kung sinong tumatawag ngayon dito. Nasa siguro niya, si Vera iyon. Walang duda. Maya-maya tumayo siya. Naglakad siya patungo sa kung saan ito pumunta. Hinanap niya ito hanggang sa may narinig siya na nagsasalita. Ya, nakasakay na kami. Mukhang mas mauna ka pa makarating dyan sa Tagaytay. Ya, magkita na lang tayo. Huwag ka mag-alala, maraming paraan. Para magkita tayo. O sige, baka hanapin niya na ako. Bye. Agad nang lumayo si Pamela at mabilis na bumalik sa kanilang inuupuan na para bang walang nangyari. Tumingin siya sa labas ng bintana at nagkunwaring hinihintay si James. Hanggang sa mapansin niyang bumalik na ito at tumalik sa kanyang pisngi. Sino ba yung tumawag? Muling tanong niya dito. Isa sa mga kaibigan ko. Nagtatanong kung kailan daw bang balik natin. Napag-usapan din namin ang tungkol sa trabaho. Sinabi ko na, pagbalik ko na lamang. Sagot na James sa kanya. Napatango lang si Pamela sa sinabing iyon ni James. Kahit alam na niyang totoo at kung sinong kausap nito. Ganun ba? Siguro naman habang nasa bakasyon tayo. Ayoko sana may tumatawag sa'yo. Lalo na kung tungkol sa trabaho. Okay lang ba yon? Usal ni Pamela. Napatingin sa kanya si James at napangiti. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at marahang pinisil iyon. Of course, you are my first priority. And I will do that if you want me to. Saan nito? Napangiti naman si Pamela sa sinabing iyon ni James. Yumakap siya dito at naramdaman niya na inalikan siya nito sa kanyang buhok. Pilit na tinatago ni Pamela ang sakit at lungkot sa katotohanang alam niya ang lahat ng ginagawa nito. Kasama si Vera. Sa ngayon, wala pa siyang lakas ng loob upang harapin ang kataksilan nila. Naisa pa ring panghawakan. Ang binitawan niyang pangako dito sa harap ng altar. Tulad nga na sabi ni Alice, mas may karapatan siya kaysa kay Vera. Sa kabit nito, marahan niyang naikuyom ang kanyang kamay at napapikit. Hanggang sa hindi niya napansin na nakatulog na siya kakaisip sa mga posible pang mangyari. Napamulat na lang si Pamela nang maging marahan ang halik ni James sa kanyang pisngi. At marahang pagtapik nito sa kanya. We're here, honey, sabi pa nito sa kanya. Napatingin naman siya sa labas at nakita niya ang isang private airport na sila. Tumawag sa akin ng driver. Nasa labas na raw sila at naghihintay sa atin na ihatid tayo sa hotel na tutuluyan natin. Muli, sabi ni James. Ganun ba? Sige, bumaba na tayo. Anyaya ni Pamela. Tumango si James at sabay silang tumayo, tsaka naglakad papalabas ng eroplano. Pagbaba nila ay may 2 tauhan na naroon na siya magdadala ng kanilang mga gamit. Tauhan niya ng pamilya ni Pamela, maging private airport at airplane na pagmamayari rin nila. Kaya naman wala na silang problema sa lahat ng gagawin at pupuntahan nila. Marami nga nagsasabi napakaswerte ni James dahil isang anak ng bilyonaryo ang napangasawa niya. Yun nga ay si Pamela. Subalit ang tanging dahilan nilang dalawa ay wala sa yaman. Nasusukat ang pagmamahalin nilang dalawa kung hindi sa nararamdaman. Wala silang pakialam sa kung ano man ang sinasabi ng iba. Basta, masaya sila sa isa't isa. Papalabas sila ng airport at papunta ng sasakyan na maghahatid sa kanila nang may napansin silang isang pamilyar na babae. Napakunot noon naman si Pamela. Lalo na pa ng tuluyan na inot na kilala, si Vera. Pagtingin nga ni Pamela kay James, nakita niyang nakatingin to sa babae. Nagtataka siya kung bakit ito naroon at tila ba may hinihintay. Si Vera ba yon? Kunwaring tanong ni Pamela upang makuha ang atensyon ni James. Napatingin naman sa kanya si James, na tila ba nagulat din na makita niya si Vera. Yeah, I think. Tanging tugon lamang ni James. Naglakad sila palapit kay Kian at nakita naman sila nito. Nakita ni Pamela na nagulat ito na makita sila. Oh, nandito na pala kayo. Ibig sabihin, magkasunod lamang pala tayo? Sabi ni Vera sa kanila. Napangiti naman si Pamela dito. Bakit ka nga pala nandito? May hinihintay ka? Nakangiting tanong pa niya dito. Napansin niyang napasulap ito kay James bago sumagot sa kanya. Well, oo, may hinihintay ako. Kasabay ko nga siya kaso may pinuntahan pa. Oo nga pala, pinagamit sa amin ni dito ang isa sa eroplano kaya kami nandito. Kilala mo rin naman kung sinong tinutukoy ko .
Nakangiting sabi nito at bahagyang kuminat pa kay Pamela. Nakakunot noon namang nakatingin si Pamela dito. At napatingin kay James. Nakita niyang maging ito'y walang alam sa kung sinong tinutukoy ni James. Oh, he's here, sabi ni Kian at gumaway sa likod nila Pamela. Sabay namang napatingin na mag-asawa sa lalaki na kangiti papalapit sa kanila. Hey there, bati nito sa kanila. Sandro? Hindi makapaniwalang sambit ni Pamela na makitang dating kaibigan nila na minsan na rin nanligaw kay Pamela noon at isa sa mga kinaiinisan ni James. Maging si James napakunot noo, lalo na nang umakbay ito kay Kian at tinilikan to sa pisngi. Naguguluhan namang nakatingin na mag-asawa sa dalawa at hindi inaasahan ang nakita. Nanatili pa rin nakatingin na mag-asawa sa dalawa, tila nagtataka kung bakit sila magkasama. Nagkatingin na naman si Kian at Sandro, tsaka sabay na natawa. Hey, what kind of reaction is that? Oh, I forgot to tell you that this one beside me is courting on me. Iniisip ko pa nga kung sasagutin ko ba siya eh. Ano masasabi mo, bestie? Natatawang sabi ni Kian kay Pamela. Ha? Well, I'm too surprised to know that he's courting you, as in, I did not expect this. Tugon ni Pamela at bahagyang natawa, tsaka napatingin kay James. Seryoso pa rin nakatingin sa mga ito. Napansin niyang mukhang walang alam si James sa ginagawa ngayon ni Kian. Masyado kasi kayong abala, kaya hindi yun na alam yung love life ko. Kasama ko pala siya dito sa Tagaytay at mukhang pareho din tayo ng hotel na pupuntahan. Isa ba trabaho mo nang atupagin ko bagong iba? Nakangising sabi ni Kian at kumindat kay Pamela. Napapailing na lang si Pamela na nakatingin dito. Di niya alam kung anong eksenang pinalalabas ngayon ni Kiana. Ngunit, kailangan niya pa rin mag-ingat at magmasid sa kung ano magiging kilos ito pagdating kay James. Bahala ka nga. O siya ano sa'yo? Sasabay ba kayo sa amin? Totally isang hotel lang naman ang pupuntahan namin tulad ng sabi mo. Sabi ni Pamela dito. Nagkatingin ng dalawa at sabay na napangiti. Kung okay lang sa inyo nakasabay kami, sasabay kami. Sagot ni Vera. Ngumiti si Pamela sa kanya. Bumaling kay James. Sure, mabuti na rin yon. Let's go. Anyaya na niya sa mga ito. Tumango naman ang dalawa at sumunod na sa kanilang mag-asawa. Sumakay sila sa naghihintay sa kanilang sasakyan. At pumasok. Naging tahimik silang apat. Habang nakasakay sa sasakyan, pinapakiramdaman lang din ni Pamela sina Vera at James. Nasa likod nilang dalawa habang tahimik na nag-uusap. Pinisil niya ang kamay ni James at sumandal siya sa balikat nito. Napatingin siya sa singsing nilang pareho. Pumasok sa isip niya mga tanong kung bakit nangyayari to sa kanya ngayon. Malaking palaisipan sa kanya kung kailan nagsimula ang relasyon ng dalawa. Kung matagal na ba ito o hindi pa. Gusto niyang malaman kung bakit nagawa ng mga itong pagtaksilan siya na talagang dumating sa punto na naikasal siya kay James. Ganong may relasyon ng dalawa. What's wrong? Bulong sa kanya ni James nang mapansing may iniisip siya. Napailing lamang siya dito. Nothing, tanging sabi niya rito. Di nito muling nagtanong pa at nanahimik na rin. Ipinikit na lang ni Pamela ang kanyang mga mata at nais munang ialis sa kanyang isipan ng mga bagay na nakakasakit sa kanya. Dapit hapon na makarating sila sa hotel resort na pupunta nila ay may sinilubong sila ng mga staff. Maging ang manager ng hotel. Binati sila ng mga ito. Bilang paggalang lalo na kay Pamela na nag-iisang anak na may-ari ng resort. Inalok pa nga sila ng mga ito na kumain sa inihandang pagkain para sa kanila. Pinagbigyan nila ang alok ng mga ito at dinala sila sa isang pribadong silid kung saan sila lang ang maaaring naroon. Nang pumasok sila ng silid na kanda ng pagkain at inumin para sa kanila. Enjoy your food, sir, ma'am. Call us if you need something, sabi ng manager. Tumango lang si Pamela at nagpasalamat sa mga ito, saka sila iniwan upang makakain. Wow! Ang swerte naman namin at nakasabay kami sa inyo. Sakto nagugutom na rin ako eh. Nakangiting sabi ni Vera at nauna nang kumuha ng pagkain. Ngunit agad din nasikaso to ng kasamang lalaki na si Sandro, kaya't napakiti lamang si Vera dito. Thank you! Usal niya rito. Napatingin naman si Pamela kay James at napansin niya nasa dalawa ang tingin nito.